Guys, meron na namang bagong loan app sa Google Play Store. Bagong-bago siya. Dahil wala pa siyang ka-review from the moment that I'm trying or accessing this loan app. Pero meron na siyang 1,000 plus downloads, which is itong si PesoMate Loan App. Na-under po siya kay Factors Lending Corporation. Which is, alam niyo naman, kapag mga ganitong mga bagong loan app, talagang tinitinam na natin yan sa SEC website kung siya po ba ay naka-register doon under sa list of recorded online lending platform kasi online loan app po ito. At hindi ko siya makita doon. So, siguro dahil bagong loan app pa lang ito, usually talaga, no, ang daming mga bagong loan app ngayon na hindi sila naka-register talaga sa SEC website. Well, before I start, disclaimer, this video is not sponsored and basically based on my personal experience lang na gusto ko po siyang i-share sa inyo para mabigyan ko kayo ng heads up or awareness before trying this loan app. So, dahil bagong-bago pa lang ito, guys, sinubukan ko siya agad at mukha siyang buong matatanggap, ha? At nag-o-offer po siya instantly ng loan po upon finishing the application. And to my case po, na-offeran niya agad ako ng 4,000 pesos. Well, don't worry, this is for everybody kasi kahit ay student, freelance, housewife, unemployed, hindi mahalaga sa kanya yon. Kaya talagang only the phone that we use and our phone number, our ID, our selfie verification, yun lang ang kailangan natin i-comply dito. And a couple of personal details and a contact references, yun lang po. Accompanied by the withdrawal information. Of course, i-share ko yan sa inyo later on. So, dahil bagong loan app ito, what to expect? Well, guys, nakalagay dito, this October 2025 lang pala talaga siya na-release, which is bagong-bago. Kaya kung makikita nyo naman dito, wala siyang ka-reviews pa talaga from the moment that I'm trying this loan app. So, siguro later on, kapag na-expose na ito, is talaga naman magkaka-review na po ito. Pero hayaan nyo po muna ako na mag-try muna dito. Stay tuned and keep watching kasi may kailangan kang malaman dito para ma-offeran po tayo dito. Kapag download po natin ang app, ito po agad yung bubungad sa atin. We need to accept daw na i-permit natin na ma-access nila yung ating personal identification data, emergency contact selection, and etc. So, we have the choice naman to skip that one. Pero believe me guys, magpo-pop up siya ng magpo-pop up upon application. Kailangan pa rin natin siyang i-allow. So, in-accept ko siya para ma-access ko fully yung app. Well, after this one, dito pa sa homepage po ni PesoMate Loan, nagpapautang daw po siya from 2,000 pesos up to 80,000 pesos. Well guys, itong loan amount po na ito is hindi siya guaranteed, ha. As first timer na all or loan app, is wag tayong umasa na talagang namang papaldo agad. But anyway, sabi ko nga sa inyo kanina, na-offeran pa rin ako worth 4,000 pesos. And the full details, don't worry, i-share ko yan sa inyo. Well, let me share with you first kasi kailangan na kailangan mong malaman ito, lalo kapag gusto mo siyang itry, ha. At least may idea ka. So here po, I need to input my mobile phone number and then after po nito, of course, magpapadala po sila ng verification code. Ang nagpadala po sa akin ng code ay si Eastcash, which is ngayon ko lang din na encounter to na parang loan app din siya. So anyways, wala naman ako magagawa ko, i-enter pa rin, no. Well, after this one, dito sa pinaka homepage po ni PesoMate, hindi ko na papatagilin, i-click na natin tong apply now kasi yun naman yung purpose natin. And then here po, agad-agad mag-undergo po tayo ng application process po dito. So ito na yon. So the basic information including the personal information. So dito po bubungad agad guys about if may existing loans tayo, kung may overdue loans tayo, yung mga ganun po yung hiningi nila. Anyways, another personal information that we need to fill up then is yung ating educational level, type of housing, marital status, monthly expenses, and our email address po. And after po nito is the work information. So ito na nga po yung sinasabi ko sa inyo about sa employment status. So ito lang din yung matinatanggap nila. Parang formality lang na kailangan natin siyang fill upan kasi kahit anong piliin natin dyan, mapa-employed, student, is talaga namang wala namang pinagkaiba sa hinihingi. Kailangan pa natin mag-fill up ng ating income details or yung ating work information. Well, under ng optional, company name, number of children, tsaka Facebook link, which is ayaw natin mag-provide ng Facebook link. Buti naman, is nasa optional siya. Well, after this one is the contact references po, the character references po na kailangan po nila. Tatlo po yung hinihingi po nila dito at magdadirect po siya sa ating phone book list. So anyways, after filling up this one guys, next tayo, which is the identification na po or the ID verification na po. Ito po yung mga IDs po na nire-require po nila. Ang dami po nito. Lahat po ng options ng ID na meron ng isang Pinoy is nandito po. So we can choose at least one po dito. Of course, one lang yung hinihingi nila. And for me, I choose my voter's ID lang. And then after that po, pipicturean po natin yan. And then may mga details dyan na makaka-capture siya like our ID number, birthday, at saka yung ating gender. Pero yung ating full name po, tayo po magmamanually fill up dito. Well, after po nito is the facial recognition na po. So magsi-selfie lang tayo dito. Napaka-basic lang din. And after nito is the withdrawal information na po. So we can choose either e-wallet or bank account. Pero kapag mga ganitong loan app, as usual, e-wallet lang ako and preferably ko sa GCash para mas mabilis kong man-notice in case po mag-auto disbursement siya kasi ang daming loan app na ganun. And after that, magka-countdown na siya agad-agad and then sabi ko nga sa inyo, instant loan offer
before po, informing nga, na-offeran niya ako ng maximum credit limit po of 4,000 pesos. But, I have the choice po na ibaba yung aking loan amount in case maliit lang na halaga ang kailangan ko. Pero for you to have an idea po, if isasagad ko siya ng 4,000 pesos na loan amount, na meron akong 3 terms tsaka 4 terms na repayment period dito, clearly guys, kung makikita nyo dito from the moment that I'm trying this loan up is within 7 days to pay po ang aking first repayment dito, and then yung aking second repayment dito is within 7 days pa din after my first repayment. So parang every 7 days po yung aking repayment po dito, no? And then itong last period po, mawi-wave naman siya, which is napakalit na amount lang, no? So usually nawi-wave talaga siya, kaya parang 14 days to pay po ito. Weekly yung payment ko. Well, tiningnan ko po yung details niya at breakdown ng fees niya. So kinumpute ko siya, no? So lumalabas po na 20% of my loan amount po, yun po yung interest rate niya for 14 days to pay. So per week po, meron silang patong na 10%. Pero ang tanong kasi dito, buo ko ba siyang matatanggap since hindi naka-declare dito kung magkano na lang yung net proceeds ko po. Binisita ko po siya sa kanyang loan agreement, pero parang simulation lang po ito and samples lang po siya. Hindi talaga siya yung total amount na na-approve po sa akin, kaya hindi ko masasabi kung talagang buo siyang matatanggap. Kasi sample computation lang yun nandito eh. Hindi talaga siya yung pinaka na-approve sa akin. Well, anyways, bumalik ako doon sa loan details at binaba ko yung aking loan amount from 4,000 to 500 pesos for me to try na i-disburse po ito para kahit paano kaya ko lang siyang bayaran in case hindi siya buong matatanggap. Kasi sa 500 pesos na minimum amount na cash loan ko dito, 3 terms lang yung kinuha ko at mawi-wave naman yung third period dito na piso lang. No? So, lumalabas pa din po na 20% of my loan amount yon sa kabuo for 14 days to pay. Well, another tanong na naman kung buo ba talaga siyang matatanggap. Pero for you to have an idea sa maliit na amount na gusto ko siyang itry, of course, sinubukan ko siya sa 500 pesos. Kinlik ko dito sa baba yung click to get cash. And then after po nito, reviewing na daw siya at mag-wait daw ako for up to 5 minutes of approval. So, bumalik ako sa aking dashboard and then agad-agad naman pala, mabilis lang po yung resulta and this is the result. Unfortunately daw, you are not eligible to apply at the moment. So, auto-rejection ba to? Kasi clearly guys, system-generated tong loan app na ito, no? Kasi agad-agad po, nakaka-assess po siya ng result talaga. Sasala na sa system niya. Kaya hindi siya pinag-isipan, instant lahat. Instant disapprove din po ako dito. Pag magitong loan up, no, mapapaisip na naman ako since bago tong loan up na to at wala pa siyang review. Nangongolekta lang kaya siya ng information sa atin kasi wala ako nagiging basis eh. Kaya medyo pag-isipan nyo tong loan up na ito ha. Parang ang misteryoso po ng loan up na ito kasi hindi po natin malaman nga kung buo siyang matatanggap. Excited akong malaman sana kung buo ba talaga siyang matatanggap regardless nga, 'di ba, sa interest rates niya. Tinry ko naman na i-disburse siya para may idea kayo. Siguro dahil bagong loan up lang siya at siguro na-detect niya rin sa phone ko na ang dami ko ng mga kautangan or mga loan apps dito. So, may factor din kasi yun. Guys, hindi ko siya mararecommend at the moment kasi bagong-bagong loan app pa lang siya. Visible naman yung kanyang interest rate. Para sa akin, mataas yun. 20% for 2 weeks to pay. Pero dahil hindi ko naman alam kung buo siyang matatanggap kasi walang ang declaration, I need your cooperation. Please, sa mga nakapag-try na po dyan, paki-comment down below para po aware din po yung mga nating viewers. And of course, don't worry. Babalikan ko yung application dito in case na hindi siya fly-by-night loan app. So, don't worry, palagi akong mag-update sa inyo. Kaya dapat po nakasubscribe po kayo and click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. So, yun lamang po. Thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!